Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito tanong natin kay Speaker Martin, no? Speaker Martin, may immunity po ba kayo sa kasinungalingan, no? Lahat ng akusasyon kay Speaker Martin, ang isa lang po ang sinasabi niya. Is either marites ka lang, walang katotohanan. Ang dami. Nariyan yung Vice President. Nariyan yung pinsan niyang senador, Senator Amy. Nariyan si Mig Zubiri. Mga senador. Yung mga congressman, kapwa niya congressman na si Alvarez, si Pulong. Congressman Pulong at saka tong si Congressman Lagman. No? Nagsasabi na siya yung utak niya. Ibig sabihin, lahat ng sabihin ninyo tungkol, simple lang po ang sasabihin niya, i-deny lang. Grabe, no? Lahat na nangyayari, ikaw ang tinuturo. Tapos sasabihin mo lang na it's either wala akong ginaganyan, wala. Antindi po ng ano nito, antindi po ng, meron po ba kayong problema sa katotohanan? Hindi niyo po ba ma-distinguish kung ano po yung totoo at yung katang isip niyo? Parang naghahalo eh. Kasi po, magdududa ka, no? Pagdududahan mo yung isang tao, pag isa lang nagpaparatang sa iyo kung ibig sabihin mga kapatid, kung ikaw lang ang nagsasabi sa akin na ako sinungaling, tapos lahat ng tao nagsasabi na hindi naman, tapat yan si Badong, ikaw ang pagdududahan kasi sa lahat Pero ito po baliktad lahat ng akusasyon siya tinuturo, pero sa kanya wala siyang ginagawa. Meron pong, ang tingin ko, meron pong problema yung mismong mismong pagkatao ni Speaker Martin. Yan pong pag-uusapan natin, pero kasi direkta na siya, dinidirekta na siya. Sa kanya na naka-address, tinuturo na talaga siya. Hindi lang po dito sa chat niya, hindi lang sa PI. Sa ang dami-dami pang pagkakataon. Yan po ang sasagutin natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Ito po, real talk tayo, no? Lahat po ng nangyayari ngayon, nakaturo kay, lahat po na nagsasalita, nakaturo na pa kay Tambi, no? Isa-isayin natin yan. Halimbawa, ito po, si Vice President Sara Duterte. Parang, hindi ko po alam kung nakasanayan niya na itanggi ang mga katotohanan o meron siyang alternative universe na umiiral sa kanyang utak. Alam po natin yung isa-isay natin. Halimbawa to, yung sagot po niya tungkol po sa akusasyon ni Sara Duterte na yung tinanong kasi, bigyan lang natin ng background, tinanong po si Sara Duterte kung kumusta na po sila ni Martin. Kasi pag si Martin nang tinanong, very supportive siya kay Sara Duterte, no? Gusto niya yung ginagawa ng Vice President, magkaalyado pa rin sila, no? Automatic yun, pag tinanong mo si Martin, ay okay kami. Close kami, kaibigan kami. Pero tignan niyo po si Sara Duterte, kung paano niya po sagutin. Di ba hirap na hirap siya? Napasimangot lang siya, nung tinanong siya kung kumusta na kayo ni Speaker Martin. Tapos, para hindi naman magmula sa kanya, ang kinote niya na lang si Senator Amy, di ba? Sinabi niya, iko-quote ko na lang si Senator Amy na bakit mo inaatake ang iyong kaalyado. Sinagot po yan. For the first time, sinagot po lahat ngayon ni Martin. Hindi ko po alam kung bakit. No? Sumagot na sumagot. Ganyan pala magsalita si Martin. Dalawa po ang pwede mong isipin sa kanya. No? Hindi siya sanay mananggalog. Yung mga parang mga Kastila nung sinauna. Parang mga suba-sorero talaga. Yung pagsisuba-sorero. Di ba yung laging papel nun, kontrabida? Suba-sorero. Pero ito po si Martin, mukhang suba-sorero. Okay. Ito po. Ito sagot niya, on my part, I have not attacked any ally of this administration. Yun yung sagot niya kagad. No? On my part, I have not attacked any ally. I do not know what she's talking about. For the Vice President, I respect the BP. As my BP, as my Secretary of Education, she has my full support. I don't know what I have said or done to attack her. Please identify those actuations, if any. Ako na po mag-identify, wag na po si BP. Kung nakikinig siya sa mga marites o kaninong senadora dyan, that's up to her. Binalik niya pa kay BP Sara Wala akong ginagawa kay BP Sara, hindi ko siya inatake. Sabihin niya sa akin kung kailan ko siya inatake.
Baka nakikinig siya sa chismosang senadora. Puta, sabihan mo yung presidential sister. Alam niyo yun, yung galit na itinakwil ka na hindi ka naman Marcos. Yan, nagmumula sa galit yan. Yung harap-harapan na ngayon, wala nang pakundangan na magsalita si Martin na ang kanyang pinsan, hindi ko po alam, wala siyang sinabing pangalan. Pero sino po makaaway ng senadora? Alam nga naman si Rizon Tiveros. O, imposible naman si Senador Binay, hindi na nga nagpapakita. Biro lang, Senator Binay. Hindi mo na nga makita si Senator Binay. O si Pia Cayetano naman, hindi rin. Malamang ang tinutukoy niyang Marites. Na senadora ay walang iba kundi yung nagtakwil sa kanya na hindi ka naman Marcos. Anyways, balik tayo rito, no? Antindi, no? Lahat ng ito, alam na alam namin nagmula sa inyo diyan sa House of Representatives. Maang-maangan ka, be? B. Maang-maangan ka, B? Paalala lang natin kay Martin. Baka nakakalimot eh. Wala pong issue si Sara Duterte before. No, maganda po samahan nila. Very close sila ni Pangulong Marcos, very sweet. Wala pong kaabog-abog, biglang pinalutang ni Franz Castro na may issue ng confidential fund. Di po ba? Hindi ikaw personally. Ang ibig yatang sabihin ni Ferdinand Martin Romualdez, yung siya mismo yung umatake. Yung siya mismo yung Franz Castro. Hindi mo naman kinakailangan ikaw, kaya ka nga may attack dog eh. Para saan pa yung attack dog kung ikaw mismo yung atake? Hindi ikaw ang umatake kay Sara Duterte. Pina-atake mo siya sa mga attack dog mo. Kay Franz Castro, sa mga Makabayan Black. Tapos, sinuportahan nila Kimbo! Sinuportahan nila Kimbo at ng mga iba pang mga congressman. Pinasama nila Castro yung confidential fund at tinanggal ninyo. Kasama ka. Nag-pronounce ka nun. Ininsulto mo pa nga si Vice President. Kala mo, hindi namin natatandaan nyo. Sabi mo pa nga, sabi naman ni Vice President, bahala na raw kami sa Kongreso na dyan sa confidential fund. Kaya namin siya tinanggalan. Di ba naiisip yun? Pinasama yung confidential fund. Tapos, tinanggalan mo ng confidential fund. Hero ka ngayon, di ba? Parang hero ka. Dahil masama yung confidential fund, tinanggalan mo siya. Hero ka ngayon. Pahero ka. Tapos wala kang ginagawa. Hindi ba't congressman din yung gumawa kayo na resolution laban kay Tatay Digong? Ipagtatanggol nyo si Franz Castro laban kay Tatay Digong? Congressman din yun. Hindi ba congressman din yung meron din kayong HOR resolution na papasukin ng ICC? Hindi ba congressman at katabi mo pa habang sinasabi mo tong mga bagay na to? Katabi mo yung congressman na nag-akusa, si congressman ko. Nag-akusa kay Pulong na mayroong 51 billion sa Davao City. Tapos sasabihin mo, hindi ka umaatake. Pinigilan mo ba itong mga to? Sinabihan mo ba man lang, o kaalyado natin yan? Huwag niyong atakihin. Hindi naman. Hindi nga ikaw, kaya ka nga may attack dog eh. First denial niyan. Hindi niya inaatake si Sara Duterte. Bakit tayo nagkagulo? Kung hindi mo inatake si Sara Duterte, yung tatay niya, yung kapatid niya, sino ba nagkakalkal na mga yan? Hindi ba sa House of Representatives, ayon nga kay Lagman, no? Huwag na tayo magbulahan. Ayon nga kay Lagman. Ang House of Representatives, wala nagaganap dyan na hindi alam ng speaker. Kaya nga nagpasalamat sa iyo si Lagman eh. Nung tinanggalan nyo ng confidential fund si Sara Duterte. Sa'yo nagpasalamat. Ibig sabihin, pagka pinupuri yung HOR, sa'yo yun, ikaw yun. Pero pag pinupulaan, hindi ikaw yun. Okay. Ito pa, atake niya kay Senator Amy. Sinasabi ni Senator Amy, direkta kang inaakusahan na sa mga tauhan mo, sa opisina mo nagmula, yung kampanya nitong People's Initiative. 20 million per distrito sa mga tauhan mo nang galing, sa opisina mo nang galing. Pinabulaanan niya, pinalabas niya sinungaling si BP Sara na hindi siya umatake. Ito naman. Ito direkta sinabi niya kay BP Sara, nag-deny lang eh. Dininay niya lang, wala akong inaatake. Dito grabe, no? Ang sinabi niya rito, walang basihan. At baka nakikinig sa sabi-sabihan ang sagot ni House Speaker ukol sa payag ni Senator Amy Marcos.
Alam mo kung basihan at basihan lang, Mr. Speaker, no? Kahit po siguro hindi naman kasing talino, katulad ko lang, no? Yung utak ay katulad ko lang. Wala pong duda na pag-iisipan namin na kayo. Nakalatag kasi sa buong Pilipinas agad. Bakit po may kinalaman kayo na dinidinay mo? Baka naman chismis lang daw yan. Hindi po chismis. Hindi po nagmamarites si Senator Amy. Mga senador po yan, may mga tao po yan. Pwede po nilang ikumpirma at re-kumpirma. Kami nga pong nakaupo lang sa kwarto namin. Kaya po naming isipin, Mr. Speaker. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman